Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Bicolandia. Narito na ang mga maiinit na balitang nakalap ng lingguhang balita ng Bicol TV News Team. Ako si Rosauro Amistoso. Sa headlines ng lingguhang balita, Sorsogon 2nd District Congresswoman Maria Bernardita Chaditas Ramos pumanaw na. Kapuy Barangay Captain Ramon Licop aktibo sa mga programa sa barangay. Congresswoman Evelina Nane Evi Escudero at City Mayor Esther Amor panauhing pandangal sa blessing and inauguration ng bagong barangay hall ng Buena Vista, Bacon District. Balogo East Barangay Captain Melvin Hainto patuloy ang pagpapaalala at pakiusap sa kanyang mga kabarangay na sundin ang mga pinaiiral na batas para labanan ang COVID-19 virus. Bicol TV News Team, aktwal na nakasama ng MDRRMO Huban at Bantay Dagat sa pag-ikot sa Sorsogon Bay gamit ang bagong patrol boat ng Bayan ng Huban. Fish Sanctuary sa Bayan ng Huban patuloy na pinoprotektahan. Ngayon, ang detalye ng mga balita. Pumanaw na si Sorsogon 2nd District Congresswoman Maria Bernardita Ramos o mas kilala bilang Chaditas sa edad na 78 kung saan napabalitang ang ikinamatay nito ay ang COVID-19. Narito ang ulat ni John Paul Dumitita. Pagkahalong saya at kalungkutan ang naging reaksyon ng mga dumalo sa isinagawang inauguration ng Department of Education Schools Division Sorsogon nitong Martes, September 8 na ginanap sa Balogo Sports Complex. Nangunahan ang turnover ceremony sa pamamagitan ng Thanksgiving Mass sa pangunguna ni Reverend Father Jose Alan Dialogo. Pinangunahan naman ni Governor Chis Escudero at ni Sorsogon First Lady Heart Evangelista ang ribbon cutting at unveiling of marker ng bagong tayong gusali at opisina ng Department of Education. Kabilang naman sa mga naging panauhin sina City Mayor Esther Amor, Congresswoman Nanay Evi Representative Bernadette Escudero, Regional Director DepEd Region 5 Gilbert T. Sadsad, Schools Division Superintendent Jose L. Doncilio, Undersecretary for Field Operations Rev. C.A. Escobedo at iba pang individual. Sa likod ng galak at kasiyahan, hindi maitatago sa mukha ng mga dumalo ang kalungkutan sa pagpanaw ni Sorsogon 2nd District Congresswoman Maria Bernardita Ditas Ramos nitong nakalipas na Martes, September 8 sa edad na 78 sa sakit na dulot ng COVID-19. Binigyang pugay naman ang nasabing kongresista sa pamamagitan ng performance gamit ang kanyang campaign jingle ng nakaraang taon. Ito na po ang huling pagkakataon na maririnig niyo po ito. Sa pagmahal sa kapwa at sa bayanan, nagpapatungkol ng
Emosyonal namang pinasalamatan ni Governor Chis Escudero ang pumanaw na kongresista sa pagsisilbing inspirasyon sa pagpapatupad ng mga programa sa lalawigan ng Sorsogon. It is with a deep sense of sadness, sorrow, and grief that we mourn the passing of our beloved representative from the 2nd District of Sorsogon, Representative Maria Bernardita Tiaditas Ramos. Allow me to say that she has been a tremendous help in all of our efforts to improve our province and has been a source of unending inspiration, steadfastness, and dedication to work. So once again, may I request everybody to please rise and join me in a minute of silent prayer. Not only to mourn her death, but to remember her life, the time she spent with us, and the things that she did to help each and every one of us. Kinag sa libos, mahagit na magkapang dispensa sa pagkuha ko sa mic kasi pag-announce. Apiktado ko tabi ang bansyagita sa sin, habang ko tabi ng masayang pagdusay niya ng buhay. Sana tabi ang pagdusay niya ng buhay, magamit niya ito bilang paalala as in reminder na seryoso tabi ang kinakambang niya ito na pandemya. Simple sana ang rules manunungod sa social distancing, pag-mask o paggamit ng face shield. Pasil tabi ang paagi tanganing maprotektaran ang salud kan lambang saro. Sana tabi maging hudyat, maging reminder tabi ang nangyari tabi kan Titas. Tanganing madumduman tagihapon, nayawan man tabi giraray ang COVID-19. Nasa katunganang makitatabi kan pandemya. Dahil patabi ini natatapos, dahil tabi ini matatapos sa taon na ini hanggang sa masunod na taon. I hope everyone will stay safe and keep safe. And bear in mind the sacrifices that our leaders have taken in order to bring us where we are. Para sa Lingguhang Balita, ako si John Paul Domitita, nag-uulat. Todo suporta ang mga residente, mga barangay opisyal ng Barangay Kapoy sa mga programang ipinatutupad ni Kapitan Ramon Licop na kung saan pinagtutuunan nito ng pansin ang kaligtasan, kalinisan at ang pag-iwas sa sakit na COVID-19. Si MJ Mendoza sa kabuuang ulat. Pinatunayan ni Kap Monlicop ang kanyang pagiging aktibong leader ng Barangay Kapoy, Sorsogon City matapos na magtala ng magkakasunod na programa para sa kaayusan, kalinisan at seguridad. Weekly isinasagawa ang clean-up drive sa mga kalsada, mga estribo at kasama rin sa nililinis ang coastal areas, maging ang pagtatanim ng mga bakawan sa tulong ng Clean and Green Brigade, Barangay Tanod at Barangay Council. Nagkukondukta po kita ng clean-up drive, kaupod ang Clean and Green Brigade, as in ang mga pag-urupod ta sa pares kang Barangay Tanod. So, kaiba po didi ang paglinis ng coastal area, as in kaiba po ini ng mga primero na mga estero na talagang tigbabaha kada nagkakaigwanin makusog na paguran. Sa ngalan ng peace and order, siniguro ni Kap Monlicop ang sistematikong pamamaraan kaya nagpalagay siya ng mga CCTV cameras upang mabantayan ang mga nangyayari at mabilis ang responde lalo na kung may mga aksidente sa naturang barangay. Sa peace and order po, nagkaigwa na kita nin mas sistematikong paagi kang pagdakop as in pag sudit kaining mga mga magayon na o mararaot na nangyayari sa tuyang komunidad. Sa inot po na arangkada kan sa tuyang administrasyon, tulos po kita nagpabugtak ng phase 1 kan CCTV sa gilid kan tinampo. Asin sa ngunyan po nasa phase 2 na kita, by next year phase 3 na po kita. So dakulo naman po ang naresolbahan kaining mga problema sa barangay, partikular na po itong mga aksidente sa tinampo. Dagdag pa ni Kap Monlicop na meron din silang maayos at magandang barangay hall. Napaayos na rin ang mga source ng tubig at ang City Aid na 1 milyon ang gagamitin sa total rehabilitation ng kanilang water system. Ang barangay hall po niyan na ini po na pig-istaranta na po ngunyan. Iyo po ang ispersos mangkan sa tuyang gobernador, si Governor Chis Escudero, na iyo po ang napangako niya sa mga taga-Kapoy na magkaigwanin magayon, as in mas mahiwas na magtataon ng serbisyo sa mga taga-Kapoy. Iyo po yung barangay hall na tigistara na po kan mga barangay official niyan. Pag nagkaigwa na din po kita ng repair sa
sa source kan tubig, as in ang upcoming po. Ang hali naman sa City Aid, iyo po ang gagamitin ta sa total rehabilitation kan sa tuyang water system. Iyo po ang kahagadan kan mga taga-Kapoy na magkaigwanin mas supisyente na supply kan tubig dahilan haloy na po ninda ining piga agrangay sa mga opisyal. Mula dito sa Barangay Kapoy, para sa Lingguang Balita, MJ Mendoza, nagulat. Formal nang pinasinayaan ang bagong barangay hall ng Buenavista sa distrito ng Bacon noong nakalipas na Lunes, Setyembre 8, kasalukuyang taon. Sa ulat ni Ray Gandino. Tinatayang mahigit na sa 200 katao ang dumalo sa ginanap na blessing and inauguration ng bagong barangay hall ng Barangay Buenavista, distrito ng Bacon nitong nakalipas na Lunes, September 8. Dinaluhan ito ng iba't ibang sektor kabilang na dito si 1st District Congresswoman Nanay Evie Escudero, City Mayor Esther Amor, City Vice Mayor Eric Juneda, City Councilor Bem Juneda at ni Punong Barangay Michael Doringo. Kabilang din sa mga dumalo ay ang hanay ng mga barangay officials, sangguniang kabataan, prinsipal ng elementarya at sekundarya, mga kawani ng simbahan, barangay health workers at mga residente ng Buenavista. Sinimulan ang blessing in inauguration sa pamamagitan ng panalangin sa pangunguna ni Reverend Father Ronnie Dolosa. Pinangunahan naman ito nila 1st District Congresswoman Nanay Evie Escudero at ni City Mayor Esther Amor ang ribbon cutting at turnover ng bagong barangay hall sa mga residente ng Buenavista. Sa talumpati na pinangunahan ni City Mayor Esther Amor, sinabi nito na sila ay magdodonate ng 2 aircon bilang kanilang regalo. Marami pong salamat at mga po kami dito, kami ni Congresswoman Evie. 2 aircon, isa dito sa kanya, isa sa akin. Pero may kapalit yan, magsipag naman kayo. Pwede, maging very close tayo sa isa't isa. Suportahan ninyo kami. Kasi kung wala rin naman kayo, wala rin kami dito. Kami po ay tagagabay lang sa inyo. At ang kailangan namin ay ang suporta ninyo na suportang tao sa puso. May isa akong hihilingin. Mahalin ninyo ang inyong barangay hall. Kasi mahihirapan na tayo ulit makakuha ng ganito kaganda. Sinunda naman ni 1st District Congresswoman Nanay Evie Escudero ang talumpati na nakapaloob sa kanyang sinabi na ito ay maagang pamasko para sa mga residente ng nasabing barangay. Kaya naman sinabi ni Congresswoman Nanay Evie na dapat lang na ito ay pangalagaan at panatilihing maganda. Binabati ko kayo isang maligayang Pasko. Bakit? Kasi nabigyan kayo ng regalo. Setyembre pa lang meron na kayong regalo para sa Pasko. Itong building na ito regalo sa inyo, di ba? So maligayang Pasko. Siyempre pagka merong binibigay sa inyong regalo, anong ginagawa niyo sa regalo? Ha? Inaalagaan. Di ba? Siyempre, pag inaalagaan natin ang isang building, ito ay mananatiling maganda at maayos. Pero, maski na maganda po ang ating gusali, kung ang mga tao sa loob ay hindi po maganda ang serbisyo, baliwala po ang ating gusali. Kaya, hinihikayat ko ang mga opisyales, ang mga si barangay captain, ang sinamakat konsyahales. Dapat po ang ating serbisyo ay tinatawag natin service with a smile. Sa talumpati naman ni City Vice Mayor Eric Juneda, sinabi nito na sila ay magtutulungan ng administrasyon upang kanilang maisakatuparan at maihatid ang tunay na serbisyo para sa tao. Ang lokal na gobyerno po sa inyong city sa Mayor ni Mayor Esther Amor, together with your council, rest assured tabi na kami po matabangan para maihatag tabi ang best services na pwede maihatag sa inyong gobyerno. Ang lokal na gobyerno sa Mayor ni Esther Amor, pag-utilize tabi ang gabos na pondo, ang pondo kan tayo, para tabi makahatag sa pinakamayad na serbisyo para sa tao na sa hiling ko tabi ngunyan. Ngunyan, tamati ko tabi na mamatian na kandilo pasusugon ang totoong serbisyo kan administrasyon ni Mayor Esther Amor, siring maninanay tabi. Samantala, labis-labis naman ang pasasalamat ni Punong Barangay Michael Doringo sa lahat ng dumalo sa gawang blessing in inauguration ng kanilang bagong barangay hall. Bago ko ibiyon ang pasasalamat ko kay Nanay Evie, kay Mayor Amor, pasalamatan ko man ang nagtaon ng daga. Gusto ko man po
i-present sa indo ang nagtaunin daga, ang pamilya Perez, yaon po sinda digdi, si Jose Perez, asin si Ma'am Arlene Perez po, Sinda po ang nagtao sa muya ni na 150 square meter na daga para mangyari po ining proyekto na itinao sa tuya ni Nanay asin ni Mayor Amor. Siring man po, pasasalamat ko man sa kuya po na makiribahan sa barangay. Urog na po ito na nagpreparar. Naglaag po kami ng 15 meters na riprap. Kung saan po, salamat po Nanay. Kung madugtungan po ini, salamatunon po giraray in advance. Salamatunon po, karehas man po giraray sa mga Ireneon, Sir Norman, si Ma'am Heidi, dahil po nindo ako pigbigo na magdigdi kamo, mas harayo kamo. Ini man po ang samuya na nurse, si Ma'am Fatima, yaon man po, nagtaon in effort. Ang mga BHW po, napuon kang pagpreparar mi kaini, yaon po sindagabus digdi, dahil nagpabaya. Ang mga tanod ka po, salamatunon sa indong kapagalan. Sabi ko nga ni, may raraos ka man ini sa pagkarabangan. Yaon na po, aram ko na naging presentable ni sa gabos. So, siring man po duman sa mga kairibahan ko na mga matibayan magkanta. Siring man sa mga nagbantay digdig, subanggi, sisay pa ang dapat kong pasalamatan. Ang mga taga-simbahan po, sa Panginoon po ni Father Ronnie, nagtabang man po sila magprepara, si Kuya Kenneth, si Manay Herme. Salamatunon po sa bulaos na pagtabang. Maski kulang kami sa pondo, sa pagpreparar kaini, aram ko ako ng pangutang niya. Pero po, aram ko po na ang mahal na Diyos nagigiya sa gabos na pagtios. So, salamatunon po giraray, gusto kong palakpakan ang gabos, lalo ng mga bisita ta sa pag-honra sa tuya ang gabos. Diyos madalos po sa inyo gabos. Para sa Lingguhang Balita, Ray Gandino, nag-uulat. Magbabalik ang Lingguhang Balita para sa iba pang mga detalye. Sometimes we feel bored at home. We want new environments. Travel and search for new locations. Try and experience home at Villa Soto Resort and Recreations, Poblacion, Castilla, Sorsogon. It features regular and family-sized rooms, fully air-conditioned, cable TV, and clean bathrooms. Plus, a swimming pool surrounded by green lush of nature. A multi-purpose hall for a variety of reasons. Contact us at CP number 0918-614-0143. Stay with us and feel at home. Villa Soto Resort and Recreations. Sa iba pang mga detalye, patuloy ang paalala at pakiusap ni Kapitan Melvin Hainto ng Balogo East na magsunod sa mga pinaiiral na batas kontra sa pandemic na COVID-19. Narito si MJ Mendoza para sa report. Sa gitna ng pandemyang COVID-19, mas minabuti ni Kapitan Melvin Hainto ng Barangay Balogo, Sorsogon City na unahin ang kapakanan ng kanyang mga residente. Matatandaan na laging nakikiusap si Kapitan Hainto sa kanyang mga nasasakupan na sumunod sa ipinatutupad ng gobyerno upang makaiwas sa nakamamatay na virus. Ayon sa naturang kapitan, 24 oras ang mahigpit na isinasagawang pagbabantay sa mga nakakwarantin sa Balogo Elementary School. Kaya nga ni po ang BIRD, ang Barangay Emergency Response Team, 24 hours po. Sa katunayan nga po tabi, from first week sa March hanggang po sa niyan, yaon po ang satuyang BIRD, Barangay Tanod, then yaon man po ang support ng barangay official, yaon po nagtuturog sa eskwelahan sa Balogo Elementary School, amo po ang temporary nato na BUI, and quarantine facility natin dito sa barangay. So, kailan po, kaya nag-24 hours po kami. Dahil nga po sa din na dili po talaga maiwasan na sa tuyang mga residente sa barangay, nag-uuruli, minsan dili po nagpapaaram, nagpapabiso sa barangay. So, kung kami man dili, lalo na po kung puno na ang facility natin, talagang ginigibo naman paraan, puno sa National, puno sa Mercedes, or kundi pa man, ginigibuan namong paraan. Ang punto ko lang dito,
i-informa kami bago mag-ulit. Nagpasalamat naman si Kapitan Hainto sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng DSWD, Dulitupad, pati na rin sa mga city councilor, lalo na kay Mayor Esther Amor at Governor Chis Escudero na tumutulong sa kanilang barangay sa panahon ng krisis na dinaranas dahil sa COVID-19. Para sa Lingguang Balita, MJ Mendoza, nag-uulat. Nakasama ang Bicol News Team sa aktwal na paglalayag ng patrol boat ng Huban sa Sorsogon Bay kasama ang MDRRMO head ng Huban na si RB Lodronyo at ang Bantay Dagat Team kasama ang kapulisan ng Huban Sorsogon. Si Ray Gandino para sa Bicol TV Special Report. Kasalukuyang nagpapatrolya ang patrol boat ng MDRRMO Huban dito sa Sorsogon Bay at pinalad ang Bicol News Team na makasama sa isinasagawang pagpapatrolya. Septyembre 11 sa pakikipagpanayam natin kay MDRRMO Head Officer RB Rodronyo ng Huban Sorsogon. May kinalaman sa kanilang rescue boat at sinabi nito na ito'y malaking tulong para sa buong bayan ng Huban at maging sa kanila nang sa gayon kanilang mapapadali ang paghahatid ng tulong sa mga coastal barangay. Lalo't na kung may sakuna, medical mission at ito rin ay pwedeng gamitin para mas mapadali ang paghahatid ng mga pasyente. Pero meron kaming isla na ito talaga ay hindi inaabot by land. So, during the past years, ang naging dilemma po namin ay paano maipadala ang mga tulong, lalong-lalo na sa oras at pagkatapos ng sakuna. Kasi itong isla ito ay medyo malaki ito at malaking populasyon. So, problema namin yung paghatid ng relief goods. Kapag may mga medical missions, yun din nahihirapan pag-transport ng mga ng doktor, ng mga nurses, pati po ng mga gamot. Pagdating po sa emergency cases, so pwede naman po talagang gamitin yung ating rescue vehicle paghatid ng pasyente, lalong-lalo na yung mga life-threatening na pasyente. Sinabi pa ni Head Officer RB Rodronyo na layunin ng kanilang bagong rescue boat ay ang gamitin para sa search and rescue operation at sa pagsagip na rin sa mga manghingisdang nasisiraan sa gitna ng dagat. Ang pinakaubeto talaga namin ng rescue vehicle ay gagamitin namin to for search and rescue operation. Considering na coastal municipality tayo, marami tayong mga mangingisda, marami tayong mga na ang hanap buhay ay sa dagat, na posibleng sila po ay magkaroon ng mga emergency o kailangan i-rescue po sa dagat. Actually, nung mga nakaraang buwan, yung sa Sorsogon City mismo may nireport sa amin na may nawawalang bangka. So fortunately naman, nakuha ng bantay dagat natin at kasi namatayan siya ng makina, nakuha ng bantay dagat natin at nilagay muna siya sa sablayan. Apo. So safe naman. So yun mga ganyang instances po yung pinaka-purpose natin para sa pag-procure ng rescue vehicle. Sa gitna ng kagandahang layunin ng rescue boat ng Huban Sorsogon, ito'y dumaan sa maraming proseso at kasunduan. Napagpasyahan ring maging katulong ang bantay dagat sa nasabing bayan na maging katulong sa isinasagawang search and rescue operation ng MDRRMO Huban. Ang patrol na boat na ito, dumaan to sa maraming proseso at di maiwasan na nagkaroon ng issue kagaya nung sa maintenance, sino mag-aalaga, saan siya ipapark or saan yung port na ilalagay siya, saan din o sino din yung magmaman ng boat nito. So napagkasunduan, since ang Huban po ay meron tayong bantay dagat, sila po ay makakatulong natin sa pag-operate. So isang naging agreement namin ay i-train or i-capacitate ang ating bantay dagat sa search and rescue operation. Samantala, bumilib naman si MDRRMO Head Officer RB Rodronyo nang matuklasan niya na ang patrol boat ay gawa mismo dito sa bayan ng Dunsol, Sorsogon City at umaabot din ito sa halagang 1.6 million. Proud din ako na actually matagal na naming gustong bumili nito at nalaman namin sa Masbate pa, nasa Sorsogon lang pala gawa ang mga bangka nila kagaya nito. Ito po ay pre-procure po namin sa bayan ng Dunsol. Ito pong bangka na ito, marami ang nagsasabi at hindi naniniwala sa tunay na presyo nito. So, actually yung boat na ito ay naghahalaga lamang ng 1.6 million. Para sa Lingguhang Balita Special Report, ako si Ray Gandino, nag-uulat. Gulayan ang pinagtutuunan ng pansin ng mga benepisyaryo ng Dole Tupad program ng Barangay Kapuy sa pamumuno ng Kapitan Mon Licop. Nagbabalik si MJ Mendoza para sa Lingguhang Balita.
Nagbunga rin ang pagtsatsaga ng mga benepisyaryong Kapoynon matapos na maging produktibo ang kanilang Dolitupad Garden. Matatandaan na isa ang Barangay Kapoy sa nabiyayaan sa nasabing programa upang pansamantalang matugunan ang krisis sa gitna ng pandemya. Ayon kay Kapitan Monlikop, sinikap nila kasama ng Barangay Council na turuang magtanim ang mga benepisyaryong Kapoynon. Paagi man po kan Dolitupad, pigtugduan ta po silda na magtanom asin gibuhom po ang tupad garden. Kung sain, iyon na po ang pigpapakinabangan ninda na maski nga nasa pandemic pa kita, day po sinda nagtitios sa paagi ni mga panira o sa ngaran sin pagganap nin panira. Ang mga gulayon po, iyo po ang nakatabang sinda. Sa ngayon ay patuloy ang kanilang pag-aani ng mga gulay na kapaki-pakinabang sa kanilang pamumuhay. Mula dito sa Barangay Kapoy, para sa Lingguang Balita, MJ Mendoza, nagulat. Mahigit isang dekada na ang Fish Sanctuary sa bayan ng Huban, Sorsogon na matatagpuan sa Barangay Sablayan na isang isla ng Huban. Hanggang sa ngayon ay patuloy itong binabantayan ng grupong bantay dagat ng Huban upang mas pangdumami at maging sagana sa yamang dagat ang Huban. Ang exclusive report ihahatid ni John Paul Dumitita. Ito ang Fish Sanctuary ng Huban kung saan ilang dekada nang inaalagaan. Nagmistulang uninhabited island ang isa sa pinakamalawak na fish sanctuary dito sa probinsya ng Sorsogon na matatagpuan mismo sa Sablayan sa bayan ng Huban. Sakay ng bagong patrol boat ng Huban Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna ni MDRRMO Head Officer Arvin Lodronio, nagtungo ang Bicol TV News Team upang bisitahin at upang makumusta na rin ang kalagayan ng nasabing fish sanctuary. Tumagal ng halos 1.5 oras ang aming biyahe patungo sa isla. Agad namang bumungad sa akin ang mga sira-sirang pasilidad ng lugar, dulot ng pananalasa ng Bagyong Tisoy noong nakaraang taon. Nakapanayam ko naman si Tatay Eduardo, isa sa mga caretaker ng nasabing lugar. Sinabi nito na mahigpit na ipinagbabawal ang pangingisda, pamimingwit, pati na rin pambubulabog ng mga isda doon. Ako po si Eduardo Batalero na kasal ko yung nangangalaga dito sa Fish Sanctuary ng Huban. Dito po matatagpuan ang sarsaring isda. Sa ngayon po ako'y sa 2 taon na pong na caretaker dito sa Fish Sanctuary. Nung Bagyong Tisoy po, ang nangyari po dito sa mga building nagkasira-sira po. Tapos po yung ilaw namin, yung solar na bagyo. Hanggang ngayon wala pa namang hindi na naayos po. Yung mga baga dyan, yung mga gamit halos nagka na wasak-wasak na ng bagyo. Dito po sa sa Fish Sanctuary, yung ang pakay po dito ay pangitlogan po ng isda. Kaya po pinangangalagaan po namin dahil bawal po dito ang maghuli ng mga isda, tapos yung bulabugin, yun po ang ang order po sa amin dito sa ng LGU ng ni Mayor. Pangalagaan po ang kapaligiran ng sanctuary. Mula dito sa Fish Sanctuary ng Barangay Sablayan, Huban, Sorsogon, para sa Lingguhang Balita, ako si John Paul Dumitita, nag-uulat. Yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Bicol TV News Team para sa Lingguhang Balita. Ako po si Rosario Amistoso, kasama ang buong team ng Bicol TV News Team. Magandang gabi po.